respondents. Para sa grupo na nagsusulong ng karapatang pantao, patunay lang ang resulta ng survey na matagal na umanong dapat inaresto ang dating Pangulo. Dapat din daw igalang ng ating pamahalaan ang kapangyarihan ng ICC. Ang ICC naman po, hindi yan gumagawa lang no, ng kung sino-sino at ng dayuhan. Pumirma po dyan, ratify po yun ng ating gobyerno. No? At hindi rin pwedeng pumipirma-pirma lang tayo nang walang pananagutan. Ayon naman sa isang politika... Ano nga itawag dito? Oh, sige, sabihin natin may ICC. Kasi kumbaga ang hirap kasing i-explain sa mga tao na na ang awkward ng ibang lahi kasi nga bukod sa may sarili silang policy, yung criteria nila para manghusga ng tao hindi natin alam kung gaano katinding pagsusuri ba, pag-aanalisa o basta yung parang criteria nila para maikulong o malitis ang isang tao. At bukod nga doon, alam naman natin nga na kilala si FPRRD sa buong mundo. So yung mga oligarko dito at mga sindikato, panigurado meron niyang kapit sa ibang bansa. May mga politiko din dito na galit kay FPRRD na may may nakonektado o merong kaalayan sa ibang bansa. So pag nangyari yan, o kung ngayong nangyayari na, malamang pinagtulong-tulungan na naman yan si FPRRD para malaman yan. Kasi wala na siya sa pwesto eh. Kumbaga, andaling kastiguhin na sige, ganito ka, pagtulong-tulungan natin yan. Na kasi binangga tayo niyan. Parang ganun. Kumbaga, magsasama-sama yan eh. Kumbaga, aanuin siya niyan. Parang babalikan siya. Tapos, siyempre, yung ICC na lang yung pinakaano nila eh, huling alas para makabawi kay FPRRD. Kaso nga ang tanong, kung totoo ba yung survey na to? Eh alam naman natin, at kahit mag-survey pa tayo ulit sa mga kalye, eh hindi papayag ang mamayang Pilipino. Kahit hindi na siya nakaupo, nakabakat sa puso at isip ng mga tao na maganda ang pamamalakad niya, na ganito kasimple eh. Gagawa ka ng maganda, maganda yung resulta. Gagawa ka ng mali, mali yung magiging resulta. Parang ganun eh. Kumbaga choice na lang ng tao yung ginawa nila kung mapapasama sila o hindi. Ganun kasimple eh. Tuloy. Analyst, lumabas sa survey na maraming Pilipino ang gusto ng malaman ng totoo. I can understand the reason why the people would be favoring it. Not so much because of the legal considerations, not so much because of the legal complications, but so much because what they are more interested at really is to carry out the truth. Pero tama lang din daw ang posisyon ng pamahalaan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ilang beses nang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ng ating pamahalaan sa ICC. Na naman tayo sa mga political analyst. Tsaka ito si PBBM, ang gulo kasi ang gulo ng parang hindi diretso yung yung sinasabi niya, para bang pagka nararamdaman na mabubulilyaso yung niya, yung plano, iibay niya. Kumbaga bago-bago siya ng isip. Siguro alam niya maraming nagmamahal kay FPRRD, kaya siguro tumatahimik. Tapos sige ka, hayaan nating survey para mga tao yung maniwala, at pag naniwala ang mga tao mismo ang mga kay FPRRD. Ilang ulit ba natin sasabihin na mahal nga ng mga tao si FPRRD. Talagang ipaglalaban at tatayo sila kay FPRRD dahil nga gusto nila yung yung pamamahala eh. Gusto nila yung tao. Kumbaga, ika nga nung pagpasok ni FPRRD o nung panahon ni Tatay Digong, nagkaroon ng panibagong bukas o pag-asa ang Pilipinas at mga Pilipino. Dito kasi kay PBBM, para bang may bumubulong na tayo ganito,
palitan natin, ganito yung gawin natin, ganyan ganyan. Eh sino ba yung mga nasa likod niyan? Si FL Lisa lang tsaka si Tambi. Yan lang naman yung mga bumubulong dyan. At depende na lang talaga kung gusto nilang matuluyan. Makikita naman natin eh. At posible nga siguro yan. Kasi nga pinapa-atake yung sa survey. Tapos ang pahayag niya eh hindi niya papayagan. Para bang labas ako diyan pag may nangyaring ganyan. Parang ganoon eh. Kaya ang hirap ang gulo. Ang gulo ng sitwasyon at napakahirap niyan kay PRRD. Tuloy natin. It's as if the Philippine government, the Filipinos, not the whole country, is admitting to the whole country, to the whole world that our legal system is not working. Maraming complication nga, no? If we allow it, it's as if we are allowing the indictment of our own legal system. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ang hirap nun no. Ang hirap nung talagang meron akong kasabihan kay FPRRD na tumulong ka na nga, inayos mo na nga yung bansa, tanga na ikaw pa ang masama. Parang ganun eh, nakakaawa si Tatay Digong kasi nga parang parang sa isip-isip ko sana di na lang tumulong kung ikaw pa'y babalikan, kumbaga tumulong ka na lang, ikaw pa napasama. Ang hirap ng posisyon ni FPRRD. Tapos magugulat ka pa may ganitong survey na dumadami daw yung mga Pilipinong gusto nang ipaimbestigahan. Ang awkward tsaka si PBBM hindi mo alam kung pailalim palihim umatake. Parang patagilid tumingin parang alam niyo yan, yung parang may lihim na galit na na napakay na hindi mo alam kung plano niya o plano ng kusinong amuyong nga na nasa paligid niya na baka nadidiktahan ng mga oligarko. Katulad nito sa yung nasa tag dito, Kamara, madami din diyang alliance si Romualdez, si Martin, si Tambi at si FL Lisa at syempre si PBBM. Wala namang magagawa nga yan si PBBM sa asawa. Takot nga, kumbaga pagka may pinlano o may pinatupad si PBBM at hindi pumasa sa standard ni FL Lisa Marcos, mag-a-attitude, magkukuhan. Alam niyo na may mga babae, ayoko ikanyan, ganito ikayan, ganito ikayan, away, parang ganun Kita nyo nga, nababalitaan nyo, inaaway, sinasampal, binubugbog pa nga daw. Kumbaga, nang himasok na sa trabaho na kumbaga kasi nga asawa niya, siya na yung nagmamaniobra. Kaya hindi natin alam, kasi walang nagpapaalam at palihim kung umatake. Kaya kahit sabihin natin na hindi sila, sino pa nga ba ang nasa likod niyan? Sila lang naman yung malakas ngayon. So yun lang para sa akin. Nakakaawa si Tatay Digong at ginaganito siya sa likod sa maganda niyang ginawa ganun na lang kung kastiguhin at gusto pang ipalitis sa ibang lahi.